Napansin ko wala na yung Raider FI mo. Ha 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 ha. Natakot ka na, binenta mo na. Bulok kasi. Hindi mo kaya may pagsabayan sa mga sikat na mga naka-Raider FI. Kaya nag-focus ka na lang sa Raider car mo. Ha ha ha. Bisaya. Anong pinagsasabi mo, idol? Saan ang galing yung sinasabi mong binenta ko na yung Raider FI ko? Yan ang hirap sa atin. Hindi ka nanonood ng mga video natin. Alam naman ninyo o sa mga nakapanood na dinala natin sa pagawaan si kumparing FI. Dahil nga, sasali na tayo sa loudest pipe dahil nga binash nyo po si kumpare. Dahil nga sabi ninyo, takot daw tayong bumomba. Kaya dinala natin si kumpare sa medyo specialist pagdating sa Raider para talagang sigurado tayo pagdating sa bombahan ay maiwasan natin yung tinatawag na sabog. Bakit naman ako matatakot, idol? Wala naman akong dapat katakot dahil nagbibuild lang naman ako ng motor at dito lang ako masaya. Hindi ko kaya may pagsabayan sa mga sikat. Don't worry, hindi ko naman po habol may pagsabayan sa mga sikat. Dahil ang importante sa akin ay mapakita ko kung saan po ako masaya sa mga sumusuporta sa akin. At bukod doon ay mapakita ko rin po yung mga style o yung kakayahan ko mag-build or makapag-inspire po sa mga ibang naka-Raider FI na wag silang matakot gumamit ng ibang concept bukod sa Thai concept. Karamihan kasi ng mga Raider ang alam lang natin is puro Thai concept or street bike. Pero kung tutuusin kahit ano pang concept yan, sa totoo lang napaka-pogi ng Raider FI. Indo concept, Malaysian concept, big bike concept, modification concept, lahat ng yan ay sa totoo lang napakaganda ng Raider. Kaya ang mga ginagawa kong concept ay medyo kakaiba, yung hindi sikat pagdating sa Raider. Kaya ngayon sa video natin na to pupuntahan natin at kakamustahin natin si kumpare na sinasabing binenta na daw natin. So tara, samahan nyo ako. Ay nako, ay binenta na daw natin si kumpare. Paano ko naman ibebenta yun? Kung yung isa nga kahit anong mangyari, hindi ko binibenta Ito pa bibenta ko. Hindi ka kasi updated sa mga nangyayari sa mga buhay-buhay ko Araw-araw ko namang ina-upload. Bininta. Takot daw ako. Ito, pupunta natin ngayon. Sa mga nakapanood ng last video natin about kay kumpare, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Pinakita ko naman na dinala natin si kumpare kay Kirace dahil sasali na nga tayo sa mga loudest pipe. Siyempre, dinala natin siya sa eksperto sa Raider. Marami rin ako nabasang comment na bakit daw kay Kirace ko dinala. Ba't daw hindi na lang dito? Actually, sabi ko naman din sa video na yun, maraming magaling gumawa ng Raider. Hindi ko naman sinabing si Kirace lang ang pinakamagaling. Lilinawin ko lang nililinaw ko. Tsaka po si Kirace po, ba't pa po ako lalayo? Maganda rin naman ang review sa kanya. Napakalapit pa sa atin, boy, di ba? 25 minutes lang siya sa amin dito, lalayo pa ba ako? So yun lang naman yung dahilan nun. So ngayon, punta namin si kumpare, kamusta na si kumpare? Kasi isang linggo na rin, tignan natin kung dumating na, kasi syempre nagpapatagal kasi sa ganyan yung pyesa. So update ko na lang kayo pag malapit na ako doon. Nandito tayo kay Grace, syempre, ba't may NMAX? Huli. Alam mo, puro Raider lang ginagawa. Hindi, sa kanya yun. Motor niyan. Motor ng mekaniko. Motor ng sa... Pero karamihan, puro Raider yun. Raider. San linggo na ata natin din nakikita si kumpare. Ha? Ayun o. Nasa operating room. Ay yung makina natin, yung kumpare, nakabiyak pa rin. Natanggal pa yung mga bidibituka niya. 68mm na yan. Ang daming ginawa nila, boss. Ay, tindati ko na. Guys, 66. 56 yan. Laki na yun. Layo. Takti na yun. Kahit ano sabihin naman ni boss sa akin, hindi ko naman naiintindihan yun. Ang alam ko lang, yung mga laki-laki lang Pag malaki, malakas. Pero ang daming ginawa na ni boss dito. Ito. Naka heavy duty connecting rod na tayo. Di ba, boss, mas magaan to ng boss? Ano sabi mo, boss? 10 grams. 10 grams. Mas magaan ng 10 grams yan. Ito dati 66, ginawa natin 68. 68mm. So, yung pa rin yung black box. Same pa rin. Nirebor lang natin yung dating slip o yung liner. Nirebor natin para maging 68mm. Hindi na kayo bumili na bagong black, piston lang, tapos rebor, okay na ulit. Mas less yung gastos.
Sa wakas, na kumpleto na rin yung pyesa dito ni kumpare. Kaya ngayon, bubuhay na po siya at i-check na natin kung aandar na nga po. Quick recap lang po tayo sa dating karga po ni kumpare. Ito po yung naka 66mm na bore at tinatawag nilang naka low compression. Kasi po yung piston ring natin before nakalubog. So ngayon, nagdagdag po tayo ng compression at nagpalit na rin tayo ng piston na 68mm. Pinakita rin po namin kanina doon sa valve packeting niya na medyo dome type na po yung ating piston ngayon. Sa totoo lang, nung binabaklas itong si kumpare, napakabilis lang po. Halos 45 minutes lang po ata, nakabiyak na po yung makina. Pero ngayon, dahil binubuo na siya, ito daw talaga yung pinakamahirap, yung bubuuin na. Kasi dito, susukatan lahat, i-check yung compression, i-check kung may untog, lahat i-check po dito pagdating sa pagbubuo. Nagpalit na rin pala tayo ng bagong langis dito. At yung gagamitin natin langis is yung langis na meron dito kay Keyrase. Importante rin po kasi na magandang klaseng langis yung gagamitin natin kay kumpare dahil nga syempre sasali na tayo sa loudest pipe. Isa na lang ang magiging downside nito ni kumpare dahil bagong rebore po yung ating block, or in short, lumalabas na bago o brand new yung ating block, nasa break-in period pa po si kumpare. Kaya sa lahat na mag-wish na Boss Lucio, bomba naman dyan, pasensya na po kayo, hindi ko po muna kayo mapagbibigyan dahil nga po kailangan munang ma-break-in etong si kumpare bago natin mapatune. Sa mga ganitong bagay, importanteng mapatune muna natin yung motor bago tayo sumali sa bombahan dahil dito pwedeng masira yung motor natin kung wala po ito sa tono. Ang gagamitin din pala nating pipe dito yung bigay sa atin ni Boss Bin. Ito pala yung ALC na pipe nila. Yung surprise ko sa inyo na pipe hindi pa po dumarating, pero ipapakita ko po sa inyo at i-announce ko po yung naging winner natin para dun sa aking pa-contest kung sino makahula nung pipe na ipapadala sa akin para sa bombahan. Boy, Oh, show tayo bukas. okay. Pakti na yan. Kahit saan talaga Bahala na Diyos ng incheck. Ba't ganyan? Pag may show, doon tayo lagi nabibitin. Ang daming araw na dumadaan, no? Okay. Boy, dito na magkakaalaman. Gulat ako, gags. Oo, iba yung tunog ngayon. Mas galit na, boy. Mas galit na si kumpare ngayon. Nag-aaral, tutuloy. Ayo, good luck. May show kami bukas sa Taguig. Yan. Sa mga, Taguig 21. Yan. Putik na yan. Mukhang hindi pa rin tayo makakasali sa bombahan. Kasi kahit anong gawin natin, break-in period yan Oo, kahit bago matapos pa. yan, hindi na tayo pwede sumali sa bombahan pa, break-in period siya. Oo. Pero kasi malaki yung show na yun. So, sana makasali tayo doon, makahabol tayo. Kahit Yan. mabuo lang siya. So, uwi na muna tayo. Next time ko na kayo i-montage pag nabuo talaga si kumpare kasi medyo maselan yung yung paggawa talaga sa makina. Pero kita nyo na si kumpare, kita nyo naman, di ba? Idol pala, nagwawala na.